Sa kabila nga po ng pagkapanalo kahapon ng Golden State Warriors laban sa Utah Jazz, hindi pa rin naman natitigil ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa team. Meron pa rin naman silang napakalaking problema sa lineup lalo sa front court sa kakulangan ng legit na scoring at defensive big man. Kaya dahil dyan, isa sa pinakamatunog na pangalan na nakadikit ngayon sa Golden State ay si Domantas Sabonis na ginawang available na ng Sacramento Kings sa trade market. Ayon sa balita, pwedeng nga pong magkaroon sa susunod na linggo ang front office ng Warriors at Kings ng isang trade negotiation sa pagitan ni Domantas Sabonis at Jonathan Kuminga. Matagal na rin namang kinukonsidera ng Warriors ang ganitong klaseng trade simula pa nitong off-season. At ngayon na nagkaroon muli ng pagkakataon na isakatuparan ito, sigurado na ngang hindi ito palalampasin ni Mike Dunleavy. Pansin rin naman ng coaching staff na medyo hindi talaga sila nakakasabay sa tuwing puro malalaking player ang kanilang nakakatapat na rason bakit kailangan nilang kumuha ng bagong sentro. Sa kabilang banda, bagsak ang Dallas Mavericks sa 14 seed sa Western Conference sa pagkatalo ngayong araw at noong nakaraan laban sa Miami Heat. Ibig sabihin, habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon ng team. Kahit man parati silang nakakasabay sa nakalipas na laban, natatalo pa rin sila sa crucial minutes. Kaya kailangan talaga nila ang presensya ng isang Kyrie Irving sa lineup na siyang nag-iisang player na kayang magsalba sa team mula sa kanilang mga pagkatalo. And speaking of Irving, base sa balita, ilang linggo na lang naman ang hihintayin bago siya makasama sa 5-on-5 practice at posibleng mangyari yan sa katapusan ng Disyembre. Napakabilis ng recovery nito sa kanyang ACL injury kaya hindi malabo na makapaglaro siya sa lineup sa Dallas Mavericks as soon as pagkatapos ng All-Star break sa Marso. Kaya isang magandang balita ito para sa buong prangkisa ng Dallas. Sa kabilang banda, bago pa magumpisa ang laban ng Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers, inanunsyo dito na hindi maglalaro ang sentro na si DeAndre Ayton. Kaya expected na madedehado ang Lakers sa physicality at rebounding. Pero buti na lang at nag-step up ang iba nilang mga manlalaro para masabayan ng Clippers. Sila pa nga ang nakalamang sa umpisa ng laban matapos mag-init ang shooting ni Luka Doncic sa long range. Ang problema, kahit anong gawin, nakadikit pa rin ang Clippers sa pagiging agresibo ni James Harden. Kaya dahil dyan, back and forth ang kwento ng labanan. Pareho silang ayaw magpatalo pero sa huli, nagawa ng Lakers na makuha ang momentum at ang panalo matapos ang ginawang in-game adjustment sa depensa. Nag-init rin naman dito ang shooting ng lahat ng Lakers player na pinakadahilan ng panalo, especially si LeBron James na mas agresibo sa second half. Dahil sa panalong ito, umangat na sa 3-0 ang record nila sa NBA Cup at opisyal na silang pasok sa quarterfinals ng nasabing tournament. Bukod dyan, 13 wins, 4 losses ang record nila sa standings ng West, which is ang magandang umpisa.